Hello po. Kumusta po kayo? Lahat ng sumusubaybay at nanonood, nakikinig sa programang araw-araw na pagpapala. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa mga biyaya mo namin pong natatanggap araw-araw. Pagpalain mo po Panginoon ang bawat isa na sumusubaybay at nakatune in sa programang ito, na anuman po Panginoon ang kanilang pangangailangan. Dalangin po namin o Diyos na sa pamagitan po ng programang ito ay maiibsan Panginoon at matutugunan ang kanilang kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, sa pananampalataya, is about how to get connection with God. So gaano po ba kahalaga na mayroon tayong connection? Di po ba ang ibig sabihin ng connection, pag mayroon tayong connection sa isang bagay, halimbawa sa malaking company, na halimbawa sa may-ari ng malaking company, pag mayroon tayong connection, ay mayroon po tayong kapanatagan. Iba pag tayo po ay makakonect sa Panginoon. Ibig sabihin ng connection, para magkaroon tayo ng good direction ng ating buhay. Para yung ating buhay magkakaroon ng magandang direction. Hindi po tayo mapapariwara pag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. Pangalawa po, yung confident po natin, na pag mayroon tayong connection sa Panginoon, yung ating confident, saan man po tayo pupunta, alam po natin na tayo ay sasamahan ng Panginoon dahil tayo po ay nakakonekta sa ating Diyos na buhay. At ang pangatlo na benefits po ng connection, pag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon, tinatawag na assurance. Assurance ng ating plano, assurance ng ating ginagawa, yung outcome ng ating ginagawa, yung assurance ay magandang outcome pag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. So, paano po tayo makakonekta sa Panginoon? So, mayroon po tatlong bagay, tatlong kaparaanan ng Panginoon para tayo po ay makakonekta sa Panginoon. Tayo po ay pwedeng makakonekta sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pananalangin. Amen po ba? Yung mga nakatune in po dyan. So sabi po dito sa Jeremiah 33, verse 3, "Call to me and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know." Kapag daw tayo tumawag sa Panginoon, siya po ay tutugon kaagad at ituturo niya yung mga bagay-bagay na hindi pa po natin nalalaman. Ibig sabihin, pinapalawak ng Panginoon yung ating nalalaman pag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. Bakit kailangan po nating manalangin? Dahil kailangan po natin ang tulong ng Diyos, dahil limitado lamang po yung ating kakayanan. Kaya pag tayo po ay nananalangin, tuwang-tuwa ang Panginoon. Excited ang Panginoon na tayo po ay gabayan. Kapag tayo ay manalangin, laging handa ang Panginoon na tayo ay kanyang tulungan, dahil sabi niya, "Anak, ang aking mga kamay ay hindi maikli upang iabot ang iyong mga pangangailangan." Nakukuha po natin yung pabor ng Panginoon sa pamagitan po ng ating taimtim na pananalangin sa Panginoon. So, sabi nga po, ang pangalawa po natin na para tayo makakonekta sa Panginoon, tayo po ay nakakonekta sa Panginoon sa pamagitan po ng araw-araw, regular na pakikinig ng salita ng Panginoon. Araw-araw na pag-tune in sa programang ito, di po ba? Ano po ba yung mga pagpapala na inyong natanggap nung kayo po ay nagsimula na makinig at manood ng programang araw-araw na pagpapala? Dahil ako po ay naniniwala ng bawat pastor na tumatayo sa lugar na ito at nagbibigay ng mensahe, they are anointed by God. So, ako po ay naniniwala na pag tayo po ay nakatune in sa programa pong ito, regular na tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, regular na tayo po ay ninanamnam natin ang salita ng Panginoon, yung ating kalakasan ay regular naman po. Yung ating kalakasan physically, spiritually, kailangan balance po yan. Amen. So, ang pangalawa po na
kaparaanan ng Panginoon para tayo ay makakoneksyon. Sabi nga, sa pamagitan po ng pag-meditate natin ng salita ng Panginoon. Sabi din sa Joshua chapter 1 verse 8, wag daw po natin kakaligtahan, basahin na aklat na yaon. Ano po ano pa yun? Yung salita ng Panginoon. Dahil pag nagme-meditate daw po tayo ng salita ng Panginoon, mayroon po tayong dalawa na pwede nating makuha na pabor ni Lord yun. Sabi doon, upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin at upang ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya po, maraming pangako ng Panginoon na tayo po ay kanyang pagpapalain. At isa po, sabi po dito, sa Awit chapter 119, verse 105, sabi po dito, Thy word is the lamp unto my feet and the lamp unto my path. Sabi nga, yung salita po ng Diyos ay siya pong nagbibigay ng ilaw sa ating buhay para hindi tayo matalisod. Sino po dito nasubukan ng naglakad sa madilim na lugar? Diba? Kung minsan, pag tayo naglalakad sa madilim, sa masalimuot na lugar, tayo yung buhay po natin ay pawindang-windang. Pero pag tayo po, at kapag po ang salita ng Panginoon, ang siya pong nagbibigay ng liwanag ng ating buhay, tayo po ay makalakad ng maayos, makalakad na with confidence. Amen po ba? Tayo po ay makalakad na kasama natin ang Panginoon with protection. Saan man po tayo pupunta, pag alam mo na kasama mo ang Panginoon, ay meron kang kapanatagan. Amen! Amen naman po dyan sa mga nanonood ng araw-araw na pagpapala. At ang pangatlo po, ang sabi po dito, ang pangatlo pong kaparaanan para tayo po ay magkaroon ng connection sa Panginoon sa pamagitan din po ng fellowship. Yan, ang ibig sabihin po ng fellowship, yung pakikipag-fellowship natin sa mga kapatiran. Dahil sabi po dito sa Matthew chapter 18, verse 20, sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, sila ay kasama ko. 2 or 3 gathering in my name, I will be in the midst of them. Kaya po napakahalaga din minsan yung mayroon tayong tinatawag na care group. Dahil, alam nyo po ba doon ako nahubog sa small group na yan, yung care group. Nung una, nahihiya po akong manalangin. Dahil nga po sa grupo na yon, malagi kang ina-assign, doon po nag-level up yung ating pananampalataya, yung ating prayer life, yung ating devotion. Doon po nagsisimula na mag-level up yung ating pananampalataya. Kaya sabi dito, sa Hebrews 10:25, meron pong sinabi dito ng Panginoon na huwag daw nating kakaligtaan na pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya po ng ginagawa ng ilan. Bakit kaya pag tayo po ay aatin ng fellowship, ano po ang pakiramdam ninyo pag kayo po ay umaatin ng fellowship? Di po ba? Pag pumunta ka doon sa church, lalo na po sa Jesus Christ Saves Global Outreach, di po ba? Pag dumating ka, nandun ka na sa church, parang yung lahat ng kabigatan mo sa buhay, biglang gumaang na hindi mo ma-explain. Yan po yung kainaman na umaatin po sa church. Kaya sabi doon, huwag daw nating kakaligtaan dumalo. At ang sabi po, ang purpose nito, pag tayo ay dumadalo sa church, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya po, sabi nga, na pag daw po tayo ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, nare-refresh po tayo. Nakagaya po ng isang cellphone, di po ba? Pag naka-full charge yan, magdamag. Pag ginamit mo maghapon, babalik din yan kinagabihan para ma-regular na ma-charge. Ganon din po tayo. Dapat nagpo-full charge din po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil po, pag tayo po ay nanlulupaypay, magagamit po natin yung salita ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng panibagong kalakasan. At pang-apat po, bilang panghuli, sabi nga po dito na tayo po ay makakonekta sa Panginoon, yung bunga ng ating panalangin, yung bunga ng ating fellowship, yung bunga po ng ating pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran po natin. Ang pang-apat po, yung truth witnessing. Sabi nga po dito, sa Jeremiah
17 verse 10, pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pag-uugali at mga gawa niya. So, ibig sabihin, pag tayo po ay may connection sa Panginoon, ay may kalakip na gantimpala. Amen po ba? Maaring yung gantimpala na yan, yung ating pamilya minsan, pag may kaguluhan sa ating tahanan, pwedeng i-restore ni Lord yon. Maaring din po yung ating pangangatawan. Pag nagkakaroon po tayo ng karamdaman, minsan tayo po ay nanghihina, di po ba? Kagaya po nung last Tuesday, bigla po akong nanghina dahil po binuhat ko po yung pantahi namin, yung pagbuhat, pagangat ko pong ganon, na sumayod doon po sa ibabaw ng aking daliri ng aking paa, medyo malalim po yung pagkasugat. Kaya pong nakita ko yung sugat na yon, yung bakal, nanghina ako doon sa bakal dahil puro kalawang, di po ba? Pero ang sabi po ng Panginoon na pag tayo po ay manghihina, lalo tayong palalakasin. So, nung time na yon na nakaramdam ako ng hina, ng kapanghinaan, Lord, ako po'y nanalangin. Nagbigla akong nakipag-connect sa Panginoon. Kaya yan po yung kaigian na pag tayo po ay makakonect sa Panginoon, from time to time, pwede tayong i-restore ni Lord. Amen po ba? Ano man ang iyong suliranin ngayon, sabi nga ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 9, kung ang pakiramdam mo ikaw ay naghihirap, sa totoo ikaw ay mayaman. Kung ang pakiramdam mo ikaw ay mahina, ang totoo ikaw ay malakas. Dahil mahal ka ng Panginoon. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa patuloy ninyong pag-tune in sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Na ako po'y naniniwala na habang kayo po ay regular na nanonood at nakikinig ng programang ito, ay regular naman po na kayo ay pagpapalain ng Panginoon. So hanggang sa muli po, maraming salamat sa iyong pagkikinig at panonood sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Bago po tayo mag-end, kailangan manalangin po muna tayo. Kapatid, ano man yung pangailangan mo sa oras na ito, sabi ng Panginoon na pag tayo po ay laging nakatune in sa Panginoon, alam niya yung ating pangangailangan. Maging physical healing, emotional healing, financial healing, family restoration, kayang-kaya pong gawin ng Panginoon yan. Nakagaya po ni Lord nung inutusan ni Jeremiah na pupunta doon sa bahay na gumagawa ng palayok. Sabi niya doon, sabi ni Lord, tinanong ni Lord si Jeremiah, ano ang nakita mo sa paggawaan ng palayok? Sumagot si Jeremiah, sabi doon, Lord, nakita ko yung gumagawa ng palayok. Pag may nasira, hindi niya dinidisregard. Wala pong rejection sa kamay ng magpapalayok. Kaya sabi po ng Panginoon, ganon din ako, walang rejection sa aking mga kamay. Na kung ano man yung kasiraan ng ating tahanan, sabi nga ng Panginoon, tayo po ay nasa kamay ng Panginoon at kayang-kaya niya pong i-restore. Para yung luma nating pagkatao, luma nating pamilya, magiging attractive mulit. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo sa ating sama-samang pananalangin ay mayroong magandang gagawin sa iyo ng Panginoon? So kung naniniwala po kayo, lahat po ng nakikinig, tayo po ay magkaisa sa panalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa maikling oras na ito na sa kanilang pakikinig, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan, sapagkat ako po'y naniniwala na sabi mo, Panginoon, ang iyong mga kamay ay hindi po maikli upang iabot ang kanilang pangangailangan. Kaya dalangin po namin, Lord, yung mga nangangailangan, Panginoon, ng physical healing, Panginoon. Sa pamagitan po ng programang ito, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mong abutin sila at kayang-kaya mong pagalingin, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, yung nangangailangan ng family restoration, Panginoon. We pray, O God, ng kanilang tahanan, Panginoon, ay gawin mong brand new, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, ang pag-ibig mo ang siyang mamagitan sa kanilang tahanan. Maraming salamat din po sa aming personal na buhay, Panginoon, na lahat din po yung kanilang pangangailangan. We pray, Lord, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa na nakatune in sa iyong programa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
God bless po. Naranasan